What a blessed song. And a blessed verse. Sobra ka, dali-dali ganina. Abi na ko, naara ko simbahan ba? Nagbilin ako Bible. Bilin ako kainom doon, baka yung palido na, kung katay ang Bible na ako, nalimutan. Nabilin yun, kung kasuri din ka ay, nalintay ang Bible yun. Kung nasa tinagakan akong Bible, pero nabilin. Abi na ko, dahil ako simbahan. Kung dyan sana ko ba, dahil ako simbahan. Abi na ko, akong simbahan na, ay, nalintay din ako. So, sige lang, tama ko kayo sa ka-Bible ko rin. So, dito mag-google, please stand, atong abyan ang Biblia. In the book of Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, familiar verse. Dili ang dunggan na dili man di kani ang mensahe para ko lang ang topic, agyan na to kadali. And then ato balikan to tong topic last Wednesday. Wala ka to rahuman. So ato to padayon karon. Okay, ito padayon karon. Matthew chapter 4, verse 1 down to verse 10. Ang unang magbasa babae. Okay, mobalos ang lalaki. Okay, balos ang lalaki, and then babae, lalaki, and verse number 10, sabay ta og basa tanan. Okay, hope tonight, makita mo pulong sa Ginoo, and muna ang gitawag na final word, the final authority of this church, kung nailain bigay ang Biblia. Okay, verse 1, ano? Ready, start, begin. Okay, lalaki lang. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Verse 3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Verse 4, lalaki. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Verse 5. Verse 6, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Verse number 7, kamo. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Verse number 8, again the devil taketh him up into the exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Verse 9. And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Okay, tananta, ready, start, begin. Then saith Jesus unto him, Give thee him, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And sa verse 4:3, in the Bible 3, sa Bisaya, basahon apan, siya nagubot og niingon, kini nahisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga nagawas gikan sa baba sa Dios. That's why karon nga hapon ang title ng mensahe is on the importance of reading our Bible, the importance of learning our Bible, the importance of meditating our Bible, and the importance of applying the Word of God. Sa Bible niya, tanang mga tao, di ka magod sinapay lamang ang apan, pinaagi sa pulong, maggawas, gikan, sa baba sa Diyos, o mauna ang Biblia. Nagapray ka, Lord, once again, salamat karong na hapon, even Lord God, na ulan, but still, O God, ang imong pulong, tinuod yapon sa among kinabuhi, nga nakita na mo, Lord God, kung unsa ka importante, Lord, nga naay Biblia sa among kinabuhi. Lord, wala gid mi kabalo, Lord, kung mawala ang imong pulong sa among kinabuhi. We don't know what we are doing kung mawala ang imong pulong sa among kinabuhi, Lord. Wala mi kabalo, Lord God, kung asa mi modalon, kung ang imong pulong amo nang i-neglect sa among kinabuhi. But salamat, Lord, from time to time, makapaminaw mi, makadungog mi, makataon mi, makabasa mi sa imong pulong, o kani imong pulong, Lord, mahimo kani panalangin, Lord, sa among kinabuhi. Lord, panalangin mi mapag-ayo, Lord, kabalo gid niya ang imong pulong. Wao gid ang bit-bit og panalangin para sa amo ah. And Lord, help us our Christian life nga magkaroon ng importansya, Lord, sa Biblia. Importansya, Lord, sa dili lang, Lord God, ang among gitawag na pagpanginabuhi, dili lang, Lord God, ang among pag-eskwela, dili lang ang pagnegosyo. Pagkanan, Lord, mag-align sa imong pulong na ang Biblia. Lord, help us today, tonight, nga ikaw ang maging sentro sa among kinabuhi, Lord. Kung naamay mga sala, na among nahimo, kasayloan, Lord, ayaw tuduti, Lord, ang kaaway na masamok sa pagtuon sa imong pulong. Bless your people this evening, Lord. Ikaw mag-abri sa kasitasin mo na huna. Even ni Lord God, sa pagtudlo sa imong pulong, gamita ko mahigpit ni Lord God. Lord, salamat sa libre nga kaluwasan, kini mo ginaampo.
Ginasalig, ginapagsalamatan in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Nelson, kung imo makit-an diri, kanina time, when Jesus naa sa tawag igsoon nga paningawan or in the wilderness, ang yawa ni doon niya. Mo na bitaw usahay, mo na ito batayan. Sa Kristohanong kinabuhi, magbantay ka kung ikaw lang usa. Kaya sa kinabuhi Kristohanon, kung ikaw lang usa, ang yawa di ay mudoon nimo. Putintal ba? Kani nga time, Jesus Christ, butong ka sa nga time eh. Iyo sa Bible, for 40 days and 40 nights, wala sa ikaw kaon. Una, iyo sa Bible niya, when Christ was fasted for 40 days and 40 nights, nidoon ang yawa niya. Kung mga iksoon, ang unang bitingkal sa yawa kang Kristo o naman, pagkaon. Mauna sa Kristohanong kinabuhi, ang pinaka-definitive ng Christian life, nanong dili ka makapalo sa Ginoo tungod kay kadawang-huna ka sa pag-ubak kung sa'y kaunon. Ang yawa, nagatingkal siya, okay, unahan sa gudri, unahan ang simba, penhinti man na. Ang pag-ampo, penhinti man na. Ang pagbasa ng Biblia, penhinti man na. Unahan sa di para makataon ka upa. Nagdili na nga na igsoon, kaya ang yawa, nagatingkal ni mo na. When Jesus Christ diling na igsoon, ang unang gitingkal, ang unang gamit sa yawa, ang gitingkal si Kristo, usaman, pagkaon. Unsa ingon sa Biblia, o kung ikaw ang anak sa Diyos, kung tinuod ka nga anak sa Diyos, himo nga ang bato ang tinapay. Kung ako si Kristo kaya, himo oy. Kaya, bato na, tinapay kaya, oy, pakaon gali ang 5,000 sa mga tao. Gibuhi gali ang patay. Gipalakaw gali ang mga sakit, giayo gali ang mga kana bang bato himo tinapay kaya katong bato pero wala gihimo ni Christ sino naman. Ang yawa ba natintan? Muna every time na ay tentasyon siya mong ginabuhi regarding sa pagkaon, sa pagpanginabuhi, sa pagpanitabot, sa pagtawag, sa pag-eskwela, always na may ison, ayaw dun, iniglect ang pulong sa Diyos. Kay mahunay makatabang nimo. Muna ditubag ni Jesus Christ, verse number 4. Kung sa ingon niya, ang tao dili mabuhay sa tinapay naman, kaya naman, ang ato magpuputos, ang ato magmunahuna, makita mo rin sa imong pisikal nga lawas, o wa kay pakialam sa imong spiritual nga kinabuhi. Mauna ang realidad sa kinabuhi Kristohanon karon. Kung imong tun-an ang kinabuhi sa Kristohanon, busy sa pagpanginatuhi, busy kayo sa mga butang sa kalibutan, busy kayo sa mga kinahangan sa ginawag na lawas, pero napasagdan ang tawag ng Espirituhanong kinabuhi. And the Bible says, in the verse 4 diha, tanawa, apan siya mitubag og bingon, kini nahisunat ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga gawas gikan sa bakba sa Dios. Nawaminaw igsoon kanang word nga tinapay diha, nag-istorya na may tungod sa physical nga kinahanglan. Physical nimo nga needs, physical nimo igsoon nga kailangan nimo sa mga gitawag na lawas, imong kaunon para malig-on ka Kristohanon, but ingon sa diha dili ka mabuhi diha, ayaw focus kay diha. Ang may daw igsoon, pwede ma-provide ang imong kinahanglan sa physical kung unahon ang ginimo ang Dios. Promise ba niya? Many times, runggan, manimula. Matthew 6:33, inanta din. Ang tanan, igadugang kung imo lang unhon ang Diyos. Pero usahay lang, di na nato matagaan panahon ng Diyos inuman. Kita may matuwas ng kinabuhi. Pero dili ginapili, so, the Bible says, you cannot serve two masters. Dili yung pili, igsoon, na higugmaon ni mong Diyos, and then gamamon. Kasi naman ka, dili pili na higugma ka sa Diyos, o niya, ang imong kaugaling na matuwas sa mong kinabuhi, dili na pili. Kung may daway, ang tanang kinahanglan nimo mag-provide ka sa Ginoo. Ang tanang nimo mga kinahanglan mahatag ka sa Dios. Mo na ang Bible ingon sa diha, dili ka mabuhi sa tinapay lang. Ingon sa Proverbs, kung kinsa nakita sa Dios, nakita kinabuhi. O natagaan pabor gikan sa Dios. Ang mga nag-neglect, ang naghimo og sala, nagapalayo sa Ginoo, ingon sa Biblia, nahigugma sa kamatayon. Mo na ingon sa Bible, in the book of Proverbs chapter 8. Kaya balik ko, ginawari naman ako na. Pero yung sa Bible Lexon, if you want to be, ang tawag na mabusog ka, ang tawag na physical Lexon, unahan lang ng spiritual. Bayan mo na eh. Muna yung makit ang Lexon. If all of us, we are tawag na spiritually fit, kaya bang, kaya tao na nag-gym? Kaya tao na nag-gym ba? Ad-cook gym, magkikadaga dito, nagagawin dito niya, mag-anaan, specific, makita ng mga kuha niya. Fit kayo sa physically fit, kaya naman, kada adlaw man nag-training, kada adlaw man sa nagpanahon sa pag-exercise. Pero pwede ba itabo igsoon ang Kristohanon, physically fit, pero loya kayo spiritually.
Lig-on ka sa pisikal na lawas, lig-on ka sa pisikal na paglantaw, pero di ay, susunod di ay, na there's something wrong na di ay, spiritually. Now, the importance of reading, meditating, applying words of God. Number one, why we study the Bible? Nga nung mutuon mga Biblia? Ano yung purpose, Pastor? Number one, because of the author. Isang author ano? Diyos. Na ay 40 human writers nagsulat sa Biblia. Pero usa ra gyud ang ilang gitawag igsuon nga author, ang Ginoo lang. And you cannot see, you cannot find contradiction from the Bible because the author of the Bible is what? Is the Lord, is God. The Bible says He is the omnipotent, all-powerful, omniscient. Okay? And also He is all-knowing. He knows everything. He is the God na kabalo sa tanan ba? Ano ba? Ang Ginoo, ang author sa Bible igsoon, kabalo siya sa tanan mo kinahanglan. Kabalo siya kung unsa ang dapat imong buhaton. Kabalo siya kung unsa ang imong himuon. That's why iyan ang gipadala ang Biblia para diyahan ka. Ay nagpaabot ka ng duhon pa ka sa Ginoo. Hindi ka na matabo eh. Lord, please, padamduhan mo kinsa bitama ka lalaki para nako. Ayaw mo. Damgo. Isali ka rin yung partner ng damgo. Ano ko hindi mo? Lord, padamduhan mo kinsa na mabahay ang dapat na pagdilit na mo. Wa na damgo rin. Ang Biblia kumplito na. Hindi ba pala sa una na damgo-damgo ka? Kung saan na may damgo nga tinuod? Katong nakaihit ka. Di ba? Hindi nakagaya na. Nagdamgo ka, nangihit ka, pagbata mo, basta ako nakagdaon sa'yo, tamo ka rin, itawa man nangihit, nangibigit. Mura nagdamgo nga tinood. Even ganyan mga numbers sa lasto, di naman tinood, oy, daming ra. Wala. Gasali ka, damgo, wala na. Ang Bible, kumplito na, amen? Ay, napagsali ko damgo. Ayaw ba itong sundo kay Ellen G. White? Nagipakita sa kuha ang vision, ang unsay may tabaw sa ugma, natukod ang Seventh-day Adventist. Kung sa tungkol pala sa panglantaw ni Ellen G. White, vision niya. Kit-ano niya ang future. Kit-ano niya ang ani. Ang Bible ko na, ang future is suryalig son, naasa doon ko revelation. Kung maingon manggaling tayo sa future, naata na dali. Sabi na, kaning Biblia, punit pinaka-old book, katibok kaliburan, pinaka-karaan ba? Nga libro. Pero mo po yung pinaka-updated ng libro, kaya mo rin nakabalo sa ugma. Mo rin nakabalo sa mga promise na mabutay pa lang. That's why ang Bible sa niya, the Bible says, it is more important na basahon na naman tungkol kay ang author ng Diyos. Ang Ginoo ang author ay number 2. Now, mo rin, hindot kayo siya. Number 2. Nga nung mo study, mga kamutuon maka sa Biblia, kay tungkol ang yawa, gatuon ko. Kaya pa yawa, gabasa. Ikaw ang anak sa Diyos, wala gabasa. Panawa. Ay, pasal bugpos. Panawa nga eh. Dito mo, bikot niya ang verse. Psalms man pero wala na akong lapitan kaya wala akong Bible lagi. Namo sa akong Bible ako ang verse, ano, wala akong yawa. Verse number 6, sa awang Biblia. Verse 6. Basta niyo ka, baka ako, mas pastor eh. Ang yawa at tuon sa Biblia. Problema lang, wala ito, oh. Nagsabi siya. Verse number 6. And said unto him, if thou be the son, may kamag yung anak, if thou be the son of God, cast thyself down, ihulog ang imong kaugalingon paubos. For it is what? Written. Kinsa na ingon na? Ang yawa. Kabalo siya. Kaya ingon na ang Biblia. Nga kung imong ihulog, imong kagalingon salpon ka sa imong mga anghel o bigyan mga balik imong bukog. Asa na nga verse? Psalms na siya. I don't know. Asa nga, nakalimutan ko si chapter ana. Pero na sa book of Psalms, Old Testament na ha. Na sa tawag ng New Testament, book of Matthew na siya. Ang gikot pa sa yawa, ang Psalms pa. Ikaw, sa lakot mo. Pati John 3:16, di ka kabalo. Pati Romans 10:13, di ka ka-memorize. Kaya gikot na siya, gini-memorize, wala ka nag-abre ng yawa na. Ibig sabihin, nag-memorize ko na yung yawa niya. Kumaayaw ko sa yawa. Mubasa pa, memorize pa, lutigan pa ka. Lutigan pa ta. Ang problema na sa yawa, gabasa, gatuon, gag-memorize, pero itong attack sa Kriswanon, wala na niya gigamit na advantage sa iyang kinabuhi. Wala na dito una, wala na dito sa ligan, kung dibasa na niya. Kaawa, sige sa Bible na. Verse number 6, for it is written, kay kanina hisulat, he shall give his angels charge concerning thee. Ikaw magpadala sa mga anghel, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dost thy foot against a stone. Now, always remember, Igsoon, na iyong Bible niya, gikot pa sa yawa, Igsoon, ang verse sa book of Psalms, kaya gigamit na niya, kaya naman, nakatuon na ng yawa sa Biblia. Dili ka niya i-apply siya kay nabuhi kung dili atakihon ka.
Usay mo lang yawa awa lagi no awa na lagi verse dito lagi ang yana magdukan tayo ba awa ay nga buhatan pero kani buhatan yo puro gabos og yaha bintan lagi punta kamantay ka usay gamit sa yawa pag pintar kay ibaw kay adan unsa ingon niya di ba ingon ang Ginoo dili mo mamatay anak yo kabalo siya katong kaulong niya putas si alam si iyo mamatay sa ayaw kay mo tuo sa Ginoo dili mo mamatay gigamit pa ang pulong sa Dios kabalo siya. Kung ginayon sa inyo importante nga mutuon ka sa Biblia ngayon, pati mo ang yawa, kabalo. Kita ang Kristoan, wak kita kabalo. Blind pa ka sa buta. Blind pa buta. Blind na kayo, buta pa yun. Grabe nga, sorry, blind pa sa buta. Blind na gani, buta pa yun. Unsa lagi na pasar, wak kinakit, ano ka matukuran? Why? Because wala talaga tuon sa Biblia. Kaya Satan study the Bible. Iyang gi-studyhan ang Biblia, iyang gito ng Biblia. Nawala, say verse number 7. Jesus said to him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God, thy my soul. Ang yawa, nagamit siya og verse, iyang gitintal sa Ginoo, pero siya kabalod, ang Ginoo po, nagamit siya og verse, nga iyang gilaban sa yawa. Na mao ni ang puntos dire. Every time na naay temptation, importante jud kaayo nga naa kay na memorize nga verse. Kaya naman, every time na naay temptation, nakakot ka against Satan. Pangutana, sa tulo katintal sa yawa din, natintal ba ang Diyos? Wala. Ngayon mga pastor, kay ang iyang tubag sa yawa, always remember this, pulong sa Diyos. Wala. Unang verse. Okay, unang katintal niya. Verse 4. Unang katintal, saan yung niya? For it is written. Verse 7, tubag niya sa yawa. It is written again. Verse number 10, tanawa niya. And then said Jesus to him, get thee hence, Satan, for it is written again. Now remember, son, every time na ay temptation, every time trying to destroy our Christian life, when Satan trying to distract us, always remember, wala doon laing makapili, anak kung dili, pulong ragon sa Diyos. Dili imong kaalam. Dili imong pagka-bright. Dili ang imong kagwapo, kung dili pulong sa Diyos. Even Christ kani, wala sila itubag sa yawa, it is written. Kay kana nahisulat, why ikson, that's why importante kayo. Kaya mutuon ka sa pulong sa Diyos, you can fight against Satan, you can fight against the things that mahimo ikson, maguba, imong kinabuhi. Pero ikson, minaw, wala ilaing purpose ang yawa sa imong kinabuhi. Is to kill and to destroy. Ang pulong sa Ginoo, ang plano niya sa imong kinabuhi, sa imong kayuhan. Pero on the other side, ang plano sa yawa sa imong kinabuhi, gubaon imong kinabuhi. Muawid na sayang lang jud kaayo ang atong kinabuhi ba? Kung di na to i-offer sa Dios. Ay pastor, ani manggod, namang gugoy pangandoy sa kinabuhi. I'm telling you, ang imong pangandoy kaya ni mga mabot, kauban ang Dios. Dili hadlang ang imong pangandoy nga muubay ka sa pulong sa Dios. Dili hadlang ang imong mga kinahanglan, ang imong gusto maabot para lang gid maabot nimo ang maabot imong gusto. By the way, so ang pulong sa Ginoo mao na pinaka the best nga muhatag kanimo og giya para maabot imong pangandoy. Pero ayaw kahadlok kung ang Dios ay istorya nimo. Usa imong sa Bible, kung imo lang palipayon ang Ginoo sa man, it will give the desired heart. Kung sa imong gina-desire, ihatag sa Dios. Gusto ka og dakong gado, unahan ang Dios. Gusto ka og kwarta, unahan ang Diyos. Wala may laing prinsipyo, igsuon ang Biblia. Every time, from time to time, igsuon ang Bible. Wala katudlo na yung makakuba sa imong kinabuhi. Ang Bible, katudlo na siya para sa imong kaayuhan. Wala usay. Ayaw yun, himuha, igsuon na ang pulong sa Ginoo. Maimong kalaban. Kaya naman, kung imong kalaban ang pulong sa Ginoo, paunsa ka panalanginan sa Diyos. Ay, pastor, wala kong lagi kong gibunalan. Wala pa, wala dili ko manakaroon. Na ang mga presohan igsoon nga nagbuhat usala karon na ilang na rate ang ilang gitanong 10 years from now, 20 years from now, dili sila ang nag-ani pero ang ilang mga apo, ang ilang mga anak maoy nag-ani sa ilang mga binuhat nga mali. Do you think makapanginaboy tama manginaboy ka karon mali diri unya ang ani anak maayo dili oy. Dili gyud. Pero kung manginaboy kag sakto karon kabalo gana ang ani anak 10 years from now, 5 years from now, ayaw give up na ikaw nag-follow sa Ginoo. Ayaw give up na nagabuhat kag maayo. Ayaw give up na imong gihibuhat imong best para sa Dios. Sige naman, ang blessing na dili pa na karon pero 5 years from now, 10 years from suryahan ta ka, naa gyud blessing. Usahay na ko give up ta katong mo pa ang blessing.
Kaya gusto mo na to, mo-obey ka, ugma, blessing na yun. Ang tao din, di naman malibog na, di naman malalis. Kaya kung obey ka nga ugma, blessing na yun. Mga kabalo ba, katong imong blessing last day, last week, mo nang bunga sa imong pagsimba nito, pag first day mo kasimba kasimbahan. Ang blessing mo last day, last week, basig mo pa na ang blessing na imong gihimo tong last 2 years, wala kang kasimbahan. Kung na ayaw give up, ayaw undang, kaya naman na, yung blessing na, yung Bible, dili gawang ang pulong sa Ginoo nga iyang matudlo sa matag usa kayo naman, kanang pulong ay mga dawatan sa Biblia, it will prosper you. Wala gyud mali, wala contradiction, wala gyud igsoon nga mga butang nga guba sa imong kinabuhi tong Biblia istoryahan. And that's why blessing kayo nga ay Biblia makatuon lang. Number 1, always the Bible is the author. Number 2, because Satan studied the Bible. Di ba hindi magindi? Ikaw, di ka may courage na rin. Ang yawa mo tuon sa Biblia mo basa. Ikaw nga anak sa Diyos, di basa-basa. Number 3, why we study the Bible? Because the Bible can answer the most important question of man. Unsay pinaka-importante nga pangutana sa tao? Ay basta paunsa ba dato? Hindi na magkanti. Wa man ka sa kaliburan para madato. Wala man ka sa kalibutan para mahimo kang successful in life. Anything mali na siya. Pero the purpose ng nakas sa gitawa igsoon nga kalibutan sa man para mayaon ang Dios. Mao man ay purpose. Dili man yung mamahimong kwartahan ka, balag ay kwarta, importante, okay, imong pamilya, na ay kalinaw, na ay tawag, ay ano, si mali ang kwarta? Yes, tanan ka gusto kwarta. Kung sa igsoon ay mga panalangin, hindi mo bayarag kwarta. Now, tulong ka pangutana sa tao. Importante nga pangutana. Number 1, asa din ka ng tao. Kinsa may makatubot ang sakto, Biblia naman. Di ko mo sugot, gigaw kong unggoy, sugot ka? Tawag unggoy. Lahit ko yung unggoy, sugot ka? Itong sugot, eh. Pero masagot kong ang Bible, naman sila, God created man in their own image. Mauna, Biblia na nakatubag, anak. Biblia na nakaprove, anak, na ang tao binuhat sa Diyos. Maawa itong mga tao sa LA, yung ano ito, Diyos, yung sunog, ilang lugar. Yung mga atheist man to. Di mo tumutuo man ay Ginoo. Di mo tumutuo sila, magbibuhat sila sa Diyos, kaya labag to. Na Big Bang Theory, mga scientist kayo, mga bright kayo. May mga pangutana, nga di matubag sa Bible, ang alam mo, tana. Kaya magpaputana ko sa una, itlog, manok. Ito mapaputahan na. Sakto ba na pangutana? Hindi mo na sakto nga pangutana. Kaya ang Ginoo, naghihimo siya, wala sa naghihimo itlog, manok, siguro nga no. Manok, nangahayop, kaya kung naghihimo sa Ginoo. Kung Biblia ay suryahon, manok. Pero ikaw, Pastor, itlog, kung saray, may ganang manok itlog man. Pero mga mga pangutana, kung saray, nonsense ba? Nonsense ang question. Pero once nakabalog so the Bible always answer na ang saman ang tao gikan sa pulong sa Dios, gikan sa Biblia nga ang tao gihimo sa Dios. Wala agikan sa lipi nga kawayan. Sa una sumuganay ni sa kung isuon nga mangod ako babae. Ay hila ka sa permiso ko. Ikaw nakita ka dito sa laki nga kawayan. Hila ka sa ko. Mama, munding mag-away na ko. Ikaw ko sa laki nga kawayan. Tuoy. Kung dili na mo kamutuuran, ang kamutuuran, ang tao gihimo sa Dios. Kinsa nakatubag anak, Biblia. The most important question in life, mauna ang Biblia rin nakatubag. Ikaduha, unsa pa ito pagkutana? Unsa yung purpose diri, wala makas kalibutan. Kinsa naghimo nimo, ikaduha, unsa yung purpose? Para lang ba maskwela ka? Manarbaho? Makakita og kwarta, magbinyo, matigulak, and then patay? Mora ba nang gusto diri? Kung ba kayo so on every single day sa imong life, usa ra yung purpose sa Ginoo ang gibuhi kanya para malipay siya sa imong kinabuhi. Para mag-glorify siya sa imong kinabuhi. Usa ito sa Bible ng Genesis chapter 6. Katong si Noah. Katong gibuhat sa Ginoo ang gibabuhat si Noah og arka ni sa Ginoo. Sa diya gibabuhat sa arka usa ito sa Bible to. Nagmahay siya gibuhat ang niya ang tao. Kaya ang purpose niya sa ato, gibuhat niya ang tao para sa kinabuhi sa tao. Malipay ang Diyos. Pero nga ba, naakay butang ang gihimo ba? Unya, sa diya ka naghimo ka butang, unya ka nang gihimo ka butang, nalipay ka. Maghamit nimo, naakay tawag iso nga purpose, ang gihimo nimo siya katawag maghamit, malipay ka, ma-enjoy nimo ang butang. Pero kung maabot ang punto nga di na ka malipay, sa matabo, gubaon ka sa Diyos, na mao na kahintang sa tao,
Ang purpose na gihimo sa Ginoo ang tao kay man para mahimaya siya, malipay siya and what? Mag-glorify ang iyang ngalan. Mo na nakaka sa kalibutan. Muna ayaw pangandoy ang mga butang sa kalibutan ay pangandoy ang mga kwarta sa kalibutan naman. Kaya mabilin na naigsuon. Kaya naman ang imong kinabuhi ang kalibutan na kung malipay lang ang Dios, ang mga butang na imong ginagusto maabot nimo na. Maabot ra nimo. Muna, ang Bible always na-explain niya igsoon ang mga pangutanang mauni asa magikan ng tao. Ikaduha, igsoon sa purpose ng nakakadri. Dito mag-yan igsoon in the Bible, in every day, in every na bakit Ecclesiastes, di na, ito bigos of time. Pero na purpose mo kinabuhi is to glorify God. Mo glorify ang naghimo nimo. Kung nagtuo ka, naghimo ka sa Diyos, igsoon, if you know that you are created by God, always remember igsoon, let us glorify God in our life. And number 3, asa ka pagulong mamatay ka. Di mo makita sa uban ng libro igsoon ang kaluwasan. Only the Bible can tell us about salvation. Only the Bible can give us assurance na kung maabot ang kamatayon sa imong kinabuhi igsoon, maagto ka sa langit. Kita malipay anak. Nga karon dili na kamatog impyerno. Nga karon gumabot ang kamatayon o ilawison. Tanan ta mamatay. Ayaw maghandom diya ka magdumay kang kalibutan. Tanan ta mawala ang kalibutan. Wa ko labot kung unsa imong naabot ng kurso. Wa ko labot kung ikaw ang pinaka-bright sa imong eskwelahan. Wa ko labot kung dato ka unsa may maabot sa kinabuhi. Kung soryahan ta ka ang kamatayon maabot din na. Pero the good thing is the Bible always telling us about kung unsa imong padulngan is either heaven or hell. Pasalamat ka ang Biblia katudlo sa nga na impyerno na ay langit. Kung dili ka malipay nga karon dili ka matog impyerno, kung dili padulong na ka sa langit, ang imong kinabuhi gawing son the moment you receive the Lord Jesus Christ, the Bible says, you've been saved. Di na ka malaglag, pat nakakay kinabuhi walay katapusan, o maunang-unang kapuntos ka mabuntag, sa diha igsoon nga katuon ka sa Biblia, ang imong natun-an, di ka sa pulong sa Ginoo, ikaw o ako luwas na. Dili pa ingon nga, ang Diyos na Diyos bahala, pastor. Siya naman nakapulos akong kasing-kasing, akong una-huna, bakak na. Ay pastor, ako ra yung kaugalingon makaluwas na ako, but na. Di ba makaya ni mo bayaran imong sala kung sa unang nahimo nimo? Samot ng buhaton pa lang. Wala pag mo na overcome imong sala hangtod karon. Nya moingon ka na ikaw mo bayad. Sure oy. Pero ang Bible sa inyo nga, for Christ namatay sa cross, bulubog gabanaw to pay for our sin. Uli dili lang some sin but tanan nga sala ipasaylo na. Muna imo sa Bible diha, when you learn the word of God, nakatuong ka sa pulong sa ilo, sa diha ka nakatuong ka sa pulong sa ilo, na una nakabo sa imo igsoon, mauni na angkon nimo ang kaluwasan and the very best nga thing nga imong sabtan tonight, nga ikaw ug ako padulong sa langit. Muna imo silingan, bugiro kinang baptist no? Baptist, bugiro kaya na sila, kabalo ba taon sa malangit, kaya nga ka na ilang pastor, ato naglangit. Wala ko namatay ko tulong. Kung mo namatay, paabot na kumatay ko. Pakit po na ako sa langit. Wala, ay, hato rin. Pausan, buhay naman ko. Alam ko itong langit, buhay naman ko. Hindi ko pwede makatog langit. Pero ang Ginoo promise siya, tumisali ka ng Christ, tayo langit. Kung gatuo ko ka dili, ako ng akong Diyos. Gasali ko sa akong Ginoo. Nga whether ang akong kalag ganoon sa langit, mutuo kung ganoon sa langit ang akong kalag. Kaya mo na promise sa Diyos. Kung nagiging kumutuo sa mga butang, mga tao, mga istorya, yani. Mga tao, lagi mo na insinyuha, ang mga tao na garbo. Garbo sa ilang pagtuo, dong, ikaw, giduyan pa lang ka. Kami, wala, namango na. Madulong pa lang ka daw, paulit na ni. Pabalong mo ka na, sir. Mas di ko lang makakala live, kaya ako magpaulit, ikaw padulong. Ako may bata, ikaw may di ko lang, normal na siya, hindi na may kalalis na. Nini. Naunahal ko ba? Dahil pride. Muna ang tao di maluwas. Pride sa iyang kagalingon, pride sa iyang pagtuo, and last, pride sa iyang religion. Kamo mga sulpot mo, kamo mga baptist, mga sulpot mo. Dili mo tinuod. Kaya iyong religion, dili na tinuod. Tinukod na nagtao. Yes, salamat kami. Tinukod ng tao kung na tinuod na kaluwasan. Salamat tayo ay. Balag kung sa istorya nila, ang importante,
Sigurado ka sa langit, kasi naman dili ka sigurado. Kaya imong moto nga, mao ni akong namathan, mao ni akong pagkamatyan, okay, pagkamatay mo doon sa impyerno, wa, may labot nimo. Kaya kami nagatuon mi sa Biblia, although na ay pastor, although na ay naguna na mo, pero gatuon mi nga ang kaluwasan, dili gyud ka malaglag, dili na ka maatog impyerno kundi na kay kinabuhi nga walay katapusan. O ang nag-promise ana ang among Dios, ambot lang kinsa imong Dios. Ingon mo siya, pastor, kana iyong Ginoo, among Ginoo, usa naman ta Ginoo. Usa na may Ginoo pa sa tutuuhan, na naghimo sa kalibutan. Maipod sila kasuryahon. Ang pangutana ka na ba imong Ginoo giluwas baka na o ikaw may maluwas? Kaya ang among Dios wala man nagbitay diha nga among sibahon. Ang among Dios mao'y nagluwas na mo. Ang inyong Diyos, inyo maisasayaw, pinsinyo. Pinsinyo. Tama na ilang pagsali. Mao na ilang Diyos. Inyo mahingap pa ng Diyos. Dili, oy, wak may Diyos na gamay, oy. Kadako sa mong Diyos. Wak po may Diyos na tinabit-bit. Kami ang ibit-bit sa Diyos. Baliktad na lang. Inyo matuong ka, Maria ng Diyos. Maria sa mong mata. Mapakita sa mong Diyos. Ang among Diyos, Espiritu, imo bato. Nga ba na, ano, Diyos, pasal, ano, Diyos? Dili, Diyos, imong gisayaw-sayaw? Imong gisimba? Na dili, Diyos? So, yan na kung tarong, kung dili ba na Diyos para sa mo? Ang inyong Diyos, nag-offer, ilinon sa simbahan? Inood ang na Diyos? Di na pareho Diyos, oy! Ayaw, may pareha sa inyong Diyos, kaya ang Diyos, kabago among kinabuhi. Giwala ang mga bisyo. Kitanggal ang mga butang na dili malipay ang among Diyos. Muna ayaw ni ing nakaparehitag ang tuwa. Parehitag Diyos. Nag-invite sa simbahan, parehitag na Ginoo. So, oy, siguraduhan yung Ginoo. Kung giluwas ka na, kaya wala pa, di ta pareha Diyos. Kaya ang among Diyos, giluwas na eh. Muna ka siguro may langit, kaya naman, giluwas na eh. Diyos ba na? Ay baligya, presyo. Dili mo na Diyos, negosyo mo na. Ilang Diyos, na gaman, may dako, may medium, large, small. Dito sa small, kay medyo ganggaan ra. Barato na po, makaya, ma-afford ra. Yan, ngayon, dili lang Diyos ka. Tumutuwa na ito. That don't listen to those people, ngayon nga, pareho sa Ginoo. Although pareho, lahat nagsimbahan, pero same matag Diyos. Really. I'm not against those people, pinuhan. Atong gumaon sila, i-share ang photo nyo. Atong gumaon sila nga itugan ng kamutuuran. Pag di ka pili magpadala nila. Nga ang ilang pagtuo, is the same ang pagtuo. Ngayon sila, ang imong pagtuo, mas dako po pagtuo ni Yes, ang pagtuo, napakita na sa binuhatan. Kung sakto, imong pagtuo, nga nung wala ka nang hinabuhi para sa Ginoo. Kung sakto, yung pagtuo nga naman nga dili makakabiya, ano yung mga butang, yung tuktan, nga dili makapahimaya sa Diyos. For in the Bible, the number one point, magsabtan diri sa diha nga nagtuon ka sa Biblia, the first person nga makita diri first thing yung magsabtan diri, naluwas ka. Naluwas ko. Muna ay tuwa nila, buot sila, luwas na sila. Ngayon sila nga, buot ang isang luwas, pala na mo buot ni, basta natin luwas ni, mamatay, may siguro, tapay na, wala ang isinyo mas maaari nang nakasiguro ka kaysa wala. Kung nakasiguro ka, wala mawala ni mo. Ang Ginoo na atong Ginoo. Kung kita nakasiguro sila wala, o niya karong maabot ang kamatayon. O niya kung tinuod nga langit ka, hindi mo kasi sila. Niya kung mingon sila, kung maabot ang kamatayon, mingon sila nga, ang pagtuon ng pastor makaluwa, pagtuon po may. Di lang ka-sure, kami sure lang may, ikaw din sure, kami sure may. Kung mingon sila, pastor, kung mamatay ka, mamatay ka, Ginoo ka, kabalo, okay lang na. At least kami sure, bol may. Kabalo, may. Kasi kung kabalo, lugi ka. Nakakipagtuo sa Diyos, pero problema, kabalo kung mamatay asa patulong. That's why the Bible says, the first point, nga itong matunang gikan sa Biblia is salvation. Ingon sa Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Number 2, tamang dugay. Ako rin ang review din. Number 2 is, we learn that we are born again. Ano ko sa inyo, born again is not religion. Born again, maunay natabo sa inyo, itong tayo nga naluwas ka. Ingon na Bible igsoon na born again ka through the Word of God.
And the Bible says, soon sa diya, kanidawat ka kang Christ, natao ka sa saman, sa gingarian sa Diyos. Yung sa Bible diya, kailangan kang gawa ka birthday. The first birth is what? Physical birth. And the second birth is what? Is spiritual birth. Natao ka, aning kalimutan ako, natao ko September 23, 1990. Natao ko sa langit, November 30, 2008. Sumauna, dapat na ay duha ka birthday. Kaya kung wala kayo duha ka birthday, dili ka makaadto sa gingharian sa Dios. Mauna ang prangka nga pagkaistorya. So that's why, exol, klaro kayo sa Bible, ye must be born again. Kailangan ka matao pag-usap. Ano ko sa last Wednesday, nga ang tao sa diya, nga tao sa kalibutan, we are dead spiritually. We have three persons. Na kay body, na kay soul and spirit. Sa diya kasi iba og sa adira kasala sila, ang imong spirit namatay. Sa diya nga tao ka sa kalibutan, namatay imong spirito, wa kay connection sa Dios. Muna sa una maski unsa imong buhaton, murag wala lang. Ipanghambog ng imong mga sala. No, di na ko malimtan sa una, eskwela kami high school na ito, isa ka classmate girl. Baptist siya. Central Baptist. Pinaka-leader ako sa mong grupo. Every time it's nga makauyab na siya, yan ay sobrang sa mga hagat. Kaya nga, uyab ko na. Abo sa bigas, kaya uyab ko na. Anak, uyab ko na. Grabe. Tagalingi, uyab, galingi. Tinuod yung brad gano'n. Pag-ato, binarito, iya pang halukan. Tinuod, uyab rin niya. Abo sa namin, itong bahay ko, iya pang halukan. Tinuod, tumahay. Uyab rin niya. Di pa hambog, gano'n. Wako sa balo ko si tama, kasi mali. They are dead spiritual. Sa una, kung mangatik ka, panghambog, katawa pa rin mo. Atik na ko, nailat. Nailat ako siya. Baka. Ipay kay kaya man, wala ko man kay convict sa Ginoo, patay maka-spiritual eh. Wala ko man kay life. So that's why kung sumay mo sa diha nga luwas ka, mo to ang Jesus Christ, siya man ang kinabuhi. So ibig sabihin, sa diha nga luwas ni sa diha nga kay Ginoo sa kinabuhi, ang imong spirito na buhi. Kung sa kailangan sa patay para mabuhi, kinabuhi. Because Jesus Christ is the life. I am the way, the truth, and the life. So that's why si Christ, sa diya ka naluwas ka, imong gitawas si Kristo, ibig sabihin, na anak ay kinabuhi karon. And that's why, kung mangatik lang ganit ka, bakit makain? Guilty na. Ang istorya man, mali. Baka malikas ka. Balik din. Babaan, makatapak ko, ba naman ko. Guilty na, man. Luwas naman, nanamatay ko rin sa Ginoo. Mo na Ginoo. You are the spiritual eh. Di ba? Tinood ba? Muna ang itabo mo. Una-una, luwas ka, then na-born again ka. Ibig sabihin, the Bible says, ye must be born again. You are na-birth ka, saman, spiritually. You are born from above. You are born in heaven. And you are born of God. So that's why, sintisin nakaigsuon ka ron sa langit. Muna, kung abot na kamatayan sa mong kinabuhi, automatic, langit nakatungod kay na anak kay itawag eternal life. Madili ang bautismo ha, at ganina, ang bautismo, dili gina makapalingkos sa imong mga sala. Makapalingkos sa imong lawas, mahugaw imong lawas, but ang tubig, dili makapalingkos sa imong sala. And last, number 3. Kapay doon ka puntos. Number 3. Tapos oras. Please open your Bible in the book of John chapter 1 verse 12. Dili nato ito tapuson kay kung agi, huwag ka nahuman eh. 1 October matato. So ako pa rin eh. Kung kay ballpen please, markahi imong Bible, ay kahadlok anak. Butangin ang mga markings niya, butangin na og mga guide niya para maabot sa balay, mabasa ka, ma-open mo siya, and then, natin magamit dyan, no? Natin matunan dito. Say, okay, number 1, kabaluta, some things we learn. Number 1, we learn about salvation, we learn that we are saved. Number 2, we learn about born again, na-born again na ta. Katao ka pag-usap. And number 3, nana sa amen. Chapter 1, verse 12, we start the game. To them giving power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So isuon mo na yung tunan. Una-una, naka-learn ka, luwas na ka. Kanuha, naka-learn ka that we are born again. Tao ka pag-usap. Number 2, number 3, isuon. Ngunit pinakanindot, isuon. You are the sons of God. Now tonight, so yan takakang gabi. Kung tagaan kag privilege sa tao, for example lang, mahimo kang anak sa presidente. Privilege nila. Privilege, oy. Imong papa, presidente sa Pilipinas, tagaan kag kotse, tagaan kag bodyguard, tagaan ka o kasama, kwarta. Okay? Tagaan kag chocolate. Tagaan kag cake, tagaan kag ice cream. Hatak na lang din, presidente ko, dato ko. Privilege kayo na, oy. For example, sige, ato nila o gamay.
Anak ka sa usaman sa mayor. O okay po mayor. Sa iyong lugar, mo po na mo kay bila ka na mo kay balikan. Ano po? O nao gamay, anak ka sa kapital, privilege po. Anak sa chairman, dili na. Pero privilege po ngin man leader mo ta puro chairman, okay? Privilege na po. Pero wala makita ko unsa ka privilege mo kung anak sa Dios. Nga ang Diyos labaw pa sa presidente, labaw pa sa mayor, labaw pa sa kapitan, labaw pa sa chairman. Unya, ingon ang Biblia sa diha nga sa ka, for as many as receive him, to them become o saman the sons of God. Anak na ka sa Diyos, anak na ka sa hari sa mga hari, anak na ka sa Ginoo sa mga Ginoo. Kaya naman, because you've been saved, you accepted Christ as your personal Savior. You are the Son of God. Ang imong amahal ka Rigson, ang Diyos, ikaw ang anak sa Diyos. Privilege tayo na. Na ito nung privilege sa bakit ang Rigson. Number one, privilege. Nga imong amahal ang Diyos. Kung asa ang amahan, dito pud ka. Nga ba? Ako, kung na ako'y anak, for example lang, ang akong anak karon nilayas, kay tungod nagbinuang, nakasala, nilayas, diba? Kunya, ni ato siya matada, dito na motor-motor, karon kinadiscuss siya, patay. Do you think hayaon siya sa balay siya makada? Dili. Asa hayaon? Siyempre sa akong balay, ako mayamahan. Maski pa o unsa gihimo niya, maski pa unsa pa ka badlungon niya, maski pa unsa niya kadautan, pero you know what? Kay anak man ako siya, muuli gyud sa kuwang balay, maalang patay. Oo, na privilege mo. Kung mamatay ka, muuli ka sa langit, kay naayang papa rito. Ito mo makita. Ang privilege sa gihatag sa Dios sa imong nga kung asa ang amahan, dito pud ka. Dahil kung mamatay ka, dalawang ka sa balay sa yawa, dahil po, anak ka sa Ginoo, anak ka sa yawa, hindi. Kung anak ka sa Diyos, talon ka sa balay sa Diyos. Talon ka kung asa ang Diyos. Number two, not only privilege na asa ang mga dito mo, number two, privilege sa pusaman, na kung mangayo ka sa iya, tagaan ka. Okay, sa may mga anak dere, o mga anak, mga teenagers dere. Kabantay ka, no? Kaya itong ikaw kapulan sa balay, di hugas, di mangluto, di manglimpyo sa balay. Kung niya mangayo kasi mama, layog singkop, ayaw lang, ang hugas ha. Kapag kaya himong trabaho, mangayo pa ang kwarta. Ang limpyo sa balay, naada ang singkop human, di ba? Kung tagaan. Tagaan tuod ka, kung naapay ka. Pero usa ka anak, nga, wak pagsubo, limpyo na, wak pagsubo, hugas na, wak pagsubo, lungag na. Okay, alas 2 para sa hapon, naglungag na pa hapon. Pugihan. Pugihan nga anak. Unya, muana sayang papa pa. Tagay yung piso pa. Ano piso naman ang TSTI? Kagapal mo piso. Privilege naman, maayo man, bukan man. Pero kanang dautan nga. Tagaan tuod ka, pero maghago pa ka. Paobit na sa mong kinabuhi, Kristoharon kay anak ba ka Diyos? So siya kanuna imong kinabuhi, kung nagatuman ka sa Ginoo wala. Kay masik usab paningkamot nimo, maangkon tuod nimo ang panalangin, pero hago kay ka, kapoy ka, stress ka. Buntag sayo pa lang ang imong gagway, wala na. Guba na. Ano man? Kaya ito dili man ta obedience sa Ginoo, pero kung obedience ka, usa ka pangayon, nangayon ka gamay, pero ang taga-agda ko. Ako naman siguro, kung nakita kong anak ng lingkod maayo, mangayon, piso, may 20 ko. Parang, piso naman yan. Ano ka ba? Di ba mo ka no? Ano? Nangipin mo ka ng limpyo, o 20 ko. Mangayon, piso ba? The same thing with the Lord. Na kung unsay pangayon mo sa Ginoo, ihatag niya kung faithful ng Diyo niya. O, kanang mga anak. Kanang mga anak. Dati mga anak, okay. Sa eskwelahan. Kaya eskwelahan ka, no? Siyempre, bata man, normal yung bata man, nagandaagan, kitiat. Sa eskwelahan ba, yung mga bata dito, siyempre, sa garang eskwelahan naman din mga mama, di din mawala. Kaya may trabaho lain dito, storya naman na. Huwag mo si storya na nila. O yan, karoon yung bata, nagandaagan ang bata na, nagandaagan, karoon, ginadagma, yung nakasala. O, nakawa na, kani bata apet, gini mo guya. Isa mo na anak, bata ko na. Isa mo sa ginlan, dili ang bata, ang amahan, ang ginaganan. Kinsa ay anak magulang ni Pastor Monte, ay mauba ka pa nung una ko yung batahaan eh. Kung ba kayo gusto
sitting with us. Kung mapabadlong ka sa Diyos, dili ikaw maulawan, pero ang imong Diyos. Amen. Wala, susihay, kung na imong ginabuhat. Kung di man ka maulaw, baga at bagway. Sigurado na. Anak ka sa Diyos, claim ka na anak sa Diyos. Yung imong binuhatan, dili man iya sa Diyos. Sakto ba na? Wala nang ka naulaw sa imong Ginoo. Kung Kristohanon ka nga tinuod, Panginoon at Kristohanon. Ayaw na buhata ang mga putang na di makapalipay sa Diyos. Kabalo ka nga mali, pero imong ginapadayon. Unsa mga imong rason ana? Para lang kayo maguba, imong kinabuhi. Ay pastor, wa man naguba o kinabuhi, pero naglantaw nimo, naguba. Observe nimo, naguba. Nagtuo ka gihimo kag mali, ikaw lang wala ka observe nimo. Oy. Wala ka kabantay. Kaya nalipay kasi mong ginahimo. If you are the sons of God, live like our Father. Manginabuhi ng sama sa Diyos. Ayaw din pag manginabuhi. Kada adlaw nga always remember this. Ang imong silingan. Ang imong... Ikaw lagi ba? Ano ba kayo so? Ginabantayan lang kasi mong silingan. Luwas-luwas. Simba-simba. Anak-anak sa Diyos. Tuluhay. Pero pareho naman gapon eh. Chika-chika. Kabit-hati. Sayaw-sayaw. Gusto-gusto. Inom-inom. Gusto-bisyo. Dumitin din maulawan yung Diyos. Isipan na ba kayo? Kumubuhat kag butang na malipay ang Ginoo, isipan kag isip maulawan. Ikaw ang naghimo, ikaw maulawan, di ginahan mo ka. Pero ang imong Ginoo sa imo, maulawan. Kung kayo din nakabutas sa paggaling ng igsoon nga maulawan ang imong Diyos. Kaya kung mao na may tamo, di jud ka magamit sa Diyos. How can you influence your neighbors? How can you influence your classmates? Hindi pa makita ang pagka-Diyos sa inyo. We are the sons of God. And number 3, privileges. Na ay protection. Na ay protection. Kung anak ka sa presidente, muhatag ng bodyguard para proteksyonan ka. Kung anak ka sa mayor, tagaan kang bodyguard para proteksyonan ka. Ang Diyos, walay bodyguard. Kaya siya gusto mo bodyguard nito. Hindi mo makita ang privilege ha? Every time kasakay ka og sikay, padulong ispilahan, kanang driver dia adik na pala na gibangga patay ka. Pasalamat ka kay Apay Dios. Adik na pero ta driver niya ako gusto na ko ulit na kita. Kay tungod na sa Dios. Wala may tao ang bodyguard mo, wala may tao kung tuyog nimo pero balo kay Ikson, ang Dios ang iyang kamot, giproteksyonan ka ay anak din ako ni. No wala ginikanan no gusto niya maguba ang kinabuhi sa taksi anak. Wala ginikanan nga gusto niya ang anak madisgrasya. Maupod sa Dios. Dili gusto ang Dios ang atong kinabuhi madisgrasya. Dili gusto ang Dios na walay pulos ang imong kinabuhi. That's why every time makadungog sa tulong sa Ginoo, ang Ginoo igsoon nagahatag sa protection nimo. Nga dili gyud nimo tumanon ang imong tawgaling mo patumanon ang pulong sa Ginoo. And that's why always remember we are the sons of God. We are the sons of God. Anak ka sa Ginoo. Before you do something na mali, kabalo ka kung say mali. Kung mali na siya ginatago mo na. Kung tama na, ginasangyaw man mo na. Pero kung mali, ginatago mo na. Kung ayaw himo ang Ginoo maulawan sa imong ginahimo. And last, kumagod kay verse Galatians chapter 2 verse 16. Number 1, you are saved. Number 2, you've been born again. You've been born again. Number 3, you are the child of God. And number 4, Galatians chapter 2 and verse number 16. Kanina, ako itong nagamit itong illustration ni Dave about sa katong duha ka nalumos. Wala yung makaluwas nila. Katulad yung nalumos. So, isa kayo na sa bangka. So, wala nilang Kaya katong nalumos, dito ang mo lang ang isa po, sapot. Kung silang gawa kinabangay, silang gawa matay, di ba? Wala nila yung katabang nila. Katulad yung nalumos. So, na. The same thing with us. Di na makaya lawasan mo kagalingon, di na makaya himuong matarong mo kagalingon, but ang Diyos kaya mo haton. Amen? Galatians chapter 2 verse 16, nasa Biblia. Ito, Biblia na dali. And then, mamana ka rin, manilas. Okay, manilas. Ito lang yung manon kay, wala mo ginabuntag, overtime ko ron. Bawit. Bawit ko, gala ko ginabuntag, so wala yung ginabuntag. So, blessing, bigay yung buluhatong sa, sunod, sige sunod, pag pawalayon ko nito, uban mo tanan. Huwag yung blender. Joke lang. Okay.
So, di ko mukahulay sa ko, mo decline sa ko invite karon tungod I love this church. Amen? So, sakit kay para sa ganina, may layo diri sa iyong hawa, biyaan mo. Siguro mo sa inyo, magdahil pa sa biyaan ka, pero sa kuha, it hurts for me. Bukat para na ko, biyaan mo, but patay mahimo kaya Ginoo man gusto man niya yung mahimo kang blessing sa lugar sa kinagakan. Galatians chapter 2 verse 16, amen. Let's start the game, brother. Ready, start the game. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So on, when we study the Bible, number 1 point, nakatuon ta paon sa maluwas. Ikaduha, nakatuon ta nga na-born again ta. Number 2, nakatuon ta igsoon nga anak na ka sa Dios ay now igsoon mo ni na kanindot pod usa ka verse pod nga pagtuluan gikan sa Biblia, ikaw ug ako gipakamatarong na. The word justified means gi-declared ka sa Ginoo nga righteous. Tanan ta dili right in the sight of God. The Bible says for all have sinned and come short of the glory of God. As it is written, there is none righteous, no not one. I don't care kung usa ka butan, I don't care kung natabang ka sa mga pobre, I don't care kung butan ka nga tao. Kung iyo sa Biblia, ang imong pagkabutan, ang imong pagkamataro igsoon in the sight of God is just like a filthy rags. Hugaw lang nakatrapo. Maski unsa makadagdag imong mahimo ka maayo, pareho sa Biblia igsoon paglantaw sa Ginoo na, iyo sa Bible ang imong minaayo binuhatan is hugaw na katrapo tong wala pa kay Kristo. But the Bible says verse number 16, knowing that a man is justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Wala ka nahimong matarong tungod kay nituman ka sa balaod, but unsa man by putting your faith on the Lord Jesus Christ, naliyang naluwas ka igsoon. The Bible says you are declared righteous in the sight of God. Igsoon karon nga gabi, maski unsa man kanimo ka kasuwain, kabadlungon nga anak sa Dios, but still you are righteous in the sight of God. Unsa na pastor? Ang imong sala di na makit-an sa Dios karon kung luwas ka. Ang sala kay mo nahimo sa una, ang sala ang himo nimo karon, o sala ang himuon pa lang. Kanang mga butanga igsoon dili na makit-an sa Dios, ang makit-an niya ang imong pagkamatarong atubangan sa Dios tungod gi-declare na kang right kung ina igsoon kana imong himo nga sala diri, di nimo na bayaran sa langit, bayaran nimo na diri. Kung ayaw kumpiyansa, na okay lang ang magpakasala. Right, ingon sa Bible, righteous, sabi na ko, atubangan sa iyo, limpyo na ito, tinoon man, makaato na ka sa langit, di mo na bayaran sa langit, imong sala, ang gihimo, diri, but diri na, hindi mo bayaran. O niya, kung mamatay na ka, o niya, huwag pa na bayaran, naapa kay anak. Kung mamatay ang imong anak, huwag na po na bayaran, naapa kay apo. Generations after generations, ang sala nga imong gihimo, ila yun lang maangkol. Ang consequence. Muna ayaw kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa nga gi-declare na ka nga righteous, ayaw kumpiyansa nga anak na ka sa Dios, ayaw kumpiyansa nga born again na ka, ayaw kumpiyansa nga luwas na ka, but it might be soul karong gabi, mga nabuhi na nga righteous at ubangan sa Dios. Mga nabuhi na nga sakto at ubangan sa Ginoo. Ingon sa Bible dia, at ubangan dali in the book of Romans chapter number 10, Romans chapter 3, verse 28. Romans 3:28. Siguro na gamay. Romans 3:28. Kung nakay-bulpen mo na ang mga verse about justified, about declaring righteous, about kadiyang ito na himong mataro at ubangan sa Ginoo. Okay? Chapter 3, verse 28. Romans 3:28. If you have your pen, and then bagisi na yung Bible, like kahadlok, bagisi, sulate, mahimo da, imo lang magkana ng mga markings, ay lang gisiya. Okay? Sulat ilang, ay lang gisiya. Sabot lang ta, okay? 28, ready start, begin. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ibig sabihin na-justified ka, na-declared ka nga righteous, nahimo ka mataraw at ubangan. Sige, tawag naman, tungod by faith. Chapter 4, verse number, tawag na, Romans 4:5. Romans 4:5. Tarawa ang Bible niya, Romans 4:5. Then ambak tawag niya sa Romans 5:1. Romans 4:5. What the Bible says, let me start, begin. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for what? Righteousness.
Katong mga tao nga nisalig kang Jesus Christ, ang mga tao nga naghatag og pagtuo sa mga nag-justify sa mga ungodly. Ingon dali ang imong faith daw, ang imong pagtuo daw, nga himong counted sa pagkamatarong. Chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1 about justify. Chapter 5 verse 1. Ang Biblia na. Ato po restart, begin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. In Bible, therefore, being justified by faith, na-justified ka by faith, dili by works of the law, dili sa pagbuhat o maayo, wala ka nahimong righteous kay butan ka, wala ka nahimong righteous kay gabasa ka sa Biblia, but nahimo ang righteous in the sight of God, kaya naman, because of your faith on the Lord Jesus Christ. Mauna ang sumay po. Nga na-declare ka nga matarong at tubangan sa Diyos, na-declare ka nga right sa tubangan sa Diyos, kaya nga naman, kaya ingon sa Bible, Likson, nga tungkol sa imong pagsalig, pagdawat kang Kristo nga imong gitawag nga manluluwas. Ato itong gamiton ang illustration today. Itong duha katao nga nalumos. What do to nila nahimong duha? O nga yung sa katao nga wala nalumos, ang sakay lang sa bangka, wala nalumos. Katong duha, mamatay dito sila kung may mutabang nila. So, ang only one nga mutabang sila katong wala din nalumos, kung naapa sa bangka, mauli din makuha, mukapot sila kamot, isaka sila para maluwas sila. Now, the same thing with us. Tananta, na ay sala. Tananta, kabos, di mo kaya, luwasan mo pagalingon, di ko na ko kaya, luwasan mo pagalingon. Samok na kung magpaluwas sa kuha, samok, paluwas mo. Di ko kaluwas sa pagalingon, ikaw na batha. Luwag pa ka. Now, unsa man ano niya? Ang imong sa talanta na ay sala daigsoon, but usa ra gyud ang makapawala sa imong sala katong walay sala. Amen. Kinsa man to? Si Jesus Christ. Wala man siya sala. O ingon sa Bible, niadto sa imong gitawag nga posisyon nga makakasala. And the Bible says, gikuha kanya, gihawas kanya dito. Kaya naman, para ang imong sala, siya yung nagbayad, para ikaw ang nagsoon na naana diha, wa na kay sala. Mo na sa diha ka naluwas ka in the sight of God, you are declared righteous. Dili makit-an ang imong sala, nakit-an ang pagkamatarong sa Dios. Mo na imong natunan sa Biblia. Basic lang kanya mga pagtulungan gikan sa mga kultur na ay truth diri. Na ay truth day. Di na ito kaya itong luwas sa makagulingon, but na ay someone nga willing mo luwas nila. Na ay someone nga mubayad sa imong sala. And that is the Lord Jesus Christ. Namatay siya, gilubong pagkatulo kaadlaw na banhaw. Ano man? Kay tungod, gidaog niya ang atong mga sala. Giprove na niya nga naagi tayo kadaugan sa atong mga sala tungod kay siya man ang Diyos. Siya man ang manluluwas. So that's why karon nga hapon kung masabtan mo diha, we are declared righteous by putting our faith on the Lord Jesus Christ. Dili na ingon magbuhat kag maayo para matawag ka nga righteous. Dili ka righteous tungod kay nakit-an sa mga tao mabutan ka. You are righteous because of the Lord Jesus Christ. So wala matarong. Wala bisan usa. Tagway pa lang gani, wak pa'y training, suspect na mga. Diba? Wak pa'y training, suspect na. Wala, di angayan na to eh. Inood lang, wak di angayan. Di paboran lang dita. Kaalang di paboran lang dito to. Wala, itik na ka privilege. Itik na ka learning mo sa mong kinabuhi. Na karon luwas na ka. Karon naa kay kabul again na ka. Karon anak na ka sa Dios. Karon gihimo ka matarong sa Dios, unsa man imong gipaabot? Kaya kuhaon ka sa Dios? Kapag tinarong ka? Ayaw na mabuta nga kuhaon ka sa ka magtinarong, samtang buhi ka. Pag tinarong ka, tubangan sa Dios. Di ka maulo, giluwas ka. Di-adapt ka sa Ginoo nga anak niya. Di-provide mong kinahanglan. Di pa ka matarong ka, suwael ka nga na. Hope ka igsoon atong ma-realize kung unsay gibuhat sa Ginoo sa imuha. Unsay gibuhat sa Ginoo sa kuha. O tanan ta igsoon natin pagkukulang sa Dios. Pero ayaw pabilin nga naa ka diha. Pwede kayo ka mo bag-o sa imong kinabuhi, pwede kayo ka mo follow sa Dios, pwede kayo ka
i-obey ang pulong sa Ginoo. Pili kayo igsoon nga mabag-o pa jud ang imong kinabuhi. I-allow lang gid ang Dios mabag-o sa imong kinabuhi. Kaya usahay mong gud na atin mga butang ginatago di nyo tumawala tungod kay nganuman. Wa na to gi-allow ang Ginoo sa kinabuhi. Wa tonight whatever kung unsa may delay sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wa ko kabalo kung unsa man ang sala nga imong ginatago, unsa pa may rason nga di man ka mopalo sa Dios, unsa pa may rason nga mo layo pa man ka sa Dios. Nga tanan di ay package deal, kitagaan na ligag grasya sa Ginoo. And tonight, we learn those things from the Bible. Tanan nga tumutunan karon gikan na sa Biblia, so that's why we need to understand it. So the Bible is very important. Number one, we are saved, been born again, we are the sons of God, and thus we are justified by faith in Christ. Madaan po talaga, let's pray, go ahead, bow your head close. Madaan po ta. Father in heaven, Lord, salamat sa imong kaayo, sa imong kinabuhi, Lord. Salamat sa pulong na among nadunggan, Lord God, pinaagi sa Biblia. Lord, dili ni angayan, but salamat sa imong pabor, Lord. Kung naa pa may mga butang, Lord, na wala pa gina mo na overcome, wala pa gina mo na kitaan, Lord God, ang importansya, Lord, sa pagtuon sa inyong pulong. Lord, please, sabangin ni Lord. Naagi panahon, Lord, na di na ginahan mo bit-bit sa among Bible. Naagi panahon, Lord, na di na ginahan mo bahas sa among Biblia. So whatever, Lord God, paunsa nini mo giluwas, unsa imong gihimo namo, Lord, nakit-an din mo imong gahom. Na ang Bible lang gid ay makatabang sa mo. Lord, please, whatever kung unsa ang pagkukulang, Lord, whether kung unsa yung mga butang among ginatago, kung Lord, tabangan nini mo, nga amo na ma-overcome sa among kinabuhi. Lord, ako pag-ampo tonight, whatever God says, sa atong tawag, sa among gitawag, ang kinabuhi Kristiyano, kung sa imong plano sa among Lord, tabangin ni nga mag-ubay. Kabalo ni Lord, na wala gilain, nga nakapita sa among ginahimo. Wala gilain, Lord, nga nasayod sa among binuhatan, kung dili ikaw nga naa sa langit. Lord, salamat sa mga butang, sa mga paghimo nimo sa among. Salamat, Lord, kay na Diyos na nakaida sa mo. Lord, we put everything into your hands tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Ringo ko sa ulo